Oo, Magandang sir. umaga sa ating mga Mhm. taga-subaybay. Oo, sir. Secretary, unang-una, hingi lang kami ng update. Sir, kumusta na yung ating ginagawang investigasyon kaugnay nung tulay dyan sa may Kabagan, Santa Maria, sa Isabela? Well, tuloy-tuloy pa rin po yung investigasyon diyan, at tinitingnan po namin na kung ano talaga nangyari diyan. Kasi yan, yung Mhm. Kabagan Santa Maria Bridge, tagal na ng history niyan mula pa noong Yeah. 2012. Oo. Pero Kaya sir, tinitingnan po namin ang ano nito. Ang mas importante po na sinabi ni Presidente is mhm. paano namin ma-repair kaagad at mapakinabangan po Mhm. kung paano. Yun ang pinagtututungan namin Mhm. tutukan namin ng pansin ngayon kung paano namin ma-repair o ma-rehabilitate yung tulay na yan. Oh, speaking of Secretary, kumusta yung plano at ginagawang pagkukumpuni nung tulay? Meron ba tayong timeline kung kailan ulit ito mabubuksan? Ito pa yung wala po kasi tinitingnan namin kung pwede pa bang i-repair yung Mhm. tulay o kung ano dapat gagawin kasi nakikita namin po mukhang mahina po yung pagka-disenyo niyang tulay na yan. Mhm. Mhm. For the meantime, Secretary, dahil nga hindi napapakinabangan yung tulay, meron bang ginagamit yung ating mga kababayan dyan pansamantala para makatawid? Dati-dati naman po meron yung overflow bridge na hindi pa namin tinatanggal Mhm. mula nung ginagawa yan. So, pansamantala, yung pa rin po yung ginagamit ng mga motorista Mhm. doon sa baba ng tulay na yan. Oo, may mga tanong kasi, Secretary, kaya-kaya yan within the year. Sana magkaroon Ay. tayo ng repair. Oo. Pepe, kung yun po yung i-repair lang yung span na i-repair lang yung span na nasira, Mhm. baka pwede within the year. Pero kung mas malaki po yung pangangailangan na pagkukumpuni, yun ay hindi namin masasagot for the Mhm. moment kasi kailangan namin po ma-disenyo ng gusto. Oo. So, Secretary, may budget naman tayo just in case na merong kailangang repair o kailangan bang gibain ng buo o kung paano man? Well, that is one thing na po kailangan po namin hanapan ng pondo kung ano ang pangangailangan niya. Mm. Sa ngayon, hindi po namin alam kasi kung magkano pa yung Mhm, mhm. pang-repair namin. Secretary, may mga ginagawa na ba tayong hakbang para hindi na maulit yung mga ganitong insidente? May inspection ba tayo sa ibang tulay? Oo po. Lahat ng mga tulay namin sa National Road, in-inspect namin. Lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan na kasi Mhm. pag pinapa-inventory namin, kasama po dun sa residency at saka yung sa ano namin sa kung sakali man may the big one na sinasabi Mhm, natin. mhm, Kaya pinatitignan po namin lahat yung mga tulay along National Roads. mhm. Along National Roads As po. we speak, Secretary, may datos ba tayo? Ilan na yung natignan? Tsaka ilan yung nakitaan na kailangan ng pagkukumpuni? Ah, ngayon po, wala sa akin po yung data at Mhm. marami na po ito during this administration siguro may libo na po yung nakita ko yung data noon na natignan na po yung mga tulay kasi napakarami yung tulay all over the country sa national road pero libo na po yung natignan namin na kailangan i-retrofit, Mhm. patibayin. Some of them kailangan na rin i-widen, yung mga po. Mhm. Ganun. Mhm. Malaki po yung programa namin para sa Mhm. mga tulay. Tsaka mahabang trabaho din, Secretary, ano? Yes, opo. Oo. Yes, opo. Tapos speaking of pag-inspeksyon sa ating mga tulay, yung mga gusali din kasi, Secretary, may mga pangambagat din yung ilan, lalo na yung mga medyo luma na dahil lalo ngayon nadadalas yung mga lindol. May mga inspeksyon na rin tayong ginagawa, ano? Yun na po, yun na nga. Kasama na yan. That's the main purpose po na tinitingnan po namin lahat yung mga tulay ngayon. Kayo ba, Secretary, may binigay bang timeline ng Pangulo dahil nga hindi natin inaasahan kung kailan tatama ang malakas na lindol? Well, we are trying our best. Ako, di ba sa sabi ni Presidente, Mhm. kailangan natin na may inspection lahat yung mga tulay at kung ang mga kailangan nilang i-retrofit o Mhm. patibayin, igawa natin kaagad-agad para sa ganon, nakahanda tayo kung anong sakali man may dumating na wag naman sana yung mga sinasabi natin, the big one, Oo. hindi kaagad-agad dumarating.
Oo. Secretary, hingi rin pala kami ng update. Kumusta yung mga ginagawa nating paghahanda para sa rehabilitasyon nitong kahabaan ng EDSA? Yes po, tentatively ang programa namin dito, siguro by the middle of itong buwan na ito. Kaya lang, mag-uusap po kami ng mabuti with MMDA at Department of Transportation Mhm. para maigawaan po namin, ma-fix namin yung plano. Kasi hindi lang po yung pagre-repair ang kailangan pag-usapan, kundi yung traffic management. At saka meron din yung busway ng DOTR na kailangan natin pag-ukulan ng pansin kung paano natin i-rehabilitate po. So, at any rate, ang kuha namin dito is towards the second half of this month, kailangan magsimula na po kami. So inaasahan natin na masisimulan ito, Secretary, after the election, middle of Yes po, middle yes, of May. yes. Oo. So, Tama po. Oo, Secretary, dahil nabanggit na rin yung plano na i-rehabilitate ito. Meron bang meron ng gaano katagal aabutin kasi mahaba ang EDSA, Secretary. Yes po. Ang estimate po namin dito, it will take us 1 year para dun sa southbound, isang taon din para sa northbound. So all in all, 2 years, Secretary. Ano yung uunahin natin at ano yung priority? 2 years nga po, pero kaya lang meron ho tayo yung ASEAN meeting na naantabayanan next year. Kaya medyo tinitingnan po namin na baka hindi ho naman kami pwedeng gumawa EDSA na makakantara ng traffic kasi of the ASEAN meeting po. Ano ang mga priority na lugar natin, Secretary? Ang priority po na pinag-usapan namin at saka directed naman po sa ASEAN meeting is actually yung priority namin is from Pasay to Guadalupe. Oo. Yun ang southbound. Oh, yun ang so most likely, Secretary, yun yung uunahin natin na lugar. Opo. Oo. Dahil pero Secretary, malamang napag-usapan niyo na rin yung daloy ng trapiko, ano? Ayun yung pag-uusapan po namin with MMDA at TOTR nga. Ipa-finalize po namin yung arrangement for So, the traffic management. So ayun, middle of May, posibleng masimula na yung rehab ng EDSA. Pero Secretary, may mga nagtatanong kasi dito, bakit daw, kung may rehab na pala, bakit daw may mga, para lang malinaw sa ating mga kababayan, bakit daw may mga road repairs and closures pa rin sa ilang bahagi ng EDSA kung may rehab na pala? Wala na po tayong ginagawa kasi dati yung mga reblocking, hindi na po kami nagre-reblocking ngayon at para total rehabilitation po yung gagawin namin. Ayun, buo na. Alright. On that note, Secretary, maraming salamat po again. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa atin lahat.